From the very start, from the get-go, unang-una pa lang, yung binabanggit ng unity hindi organic. Eto, sabihin ko, walang totoong unity. Hindi talaga kayo nagkaroon ng unity ni Marcos at ni Sara. Huwag tayong maglokohan. Hindi organic. Let me repeat that. Yang unity nyo, hindi organic. Kaya, short-lived sa mata ng taong bayan. Pero sa mata ko, ang tawag namin dyan, parang void ab initio. From the very start, hindi nag-exist. From the very start, void. From the very start, wala talagang unity. Again, balikan ko yung sinabi ko, hindi kasi organic. Pwede mo naman kagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. And we know presidents do that. They get things done. Tigil na yan. Galing, no? Anong pinag-uusapan dito? Yung pagbira at yung paglipat ng confidential funds. May mga ganyang issue dyan. At pwede namang sabihin ni Marcos nyo, pagsabihan si Subiri tuloy, si Speaker. Bakit tikom na naman ang bibig ni Marcos nyo? Bakit? Yan yung sinasabi ko na may approval niya yan. Kasama po si Marcos dyan. Kasi hindi niya inaawat si Speaker. Yan po ang sinasabi dito. Yang atake kay Sara, yang nangyayari na yan, coming from the Speaker. At tahimik si Marcos. Eto na po yan. So may unity? Wala. Hindi totoo yung unity nyo. But we don't see that. Kapansin-pansin para sa political strategies na si Malu Tiquia ang kawalan ng reaksyon o pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga issue at kontrobersyang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Ay, binabato yung Vice President mo na tinatawag mong unity, Marcos. Marcos, lakihan ko ang inyong picture. Marcos, yan yung tinatawag mong unity. Binabati ko si Sara. Tahimik ka. Ano na? Ay, grabe to si Marcos. Kaya alam mo yung salita niya, minsan, again, hindi mo masisi na wala nang tiwala ang taong bayan. Ka-unity niya, iniwan niya sa ere. Alam mo, nagbobobobobohan ka na lang or pinapalamo ka ng ensimada if you will deny this. Even, kine-question na po ito. Even ng mga kaalyado nila na abogado, the likes of Attorney Panelo, etc. Kine-question na ito. Tahimik ka. Oh. Hinayahan mo atakihin. Partikular na ang pagkwestiyon ng mga mambabatas kung saan napunta at papaano ginamit ang confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2022 na inaprubahan mismo ng presidenteng ma-release mula sa kanyang contingent fund. Galing sa kanya. Ang dating nan, galing sa kanya. Pinirmahan niya. Na-release. Nung binabati ko, tahimik siya. Ano yan? Patibong? Hindi, can we blame the people kung isipin yung nirelease mo kay Sara parang patibong na parang ang datingan parang may planong again, hindi ko pinagbibintangan ang sinasabi ko, we cannot blame the people kung yan na iniisip kasi yung iba iniisip kaya nirelease yan dyan para ilaglag si Sara. Gayun din ang napipintong realignment ng mga mambabata sa confidential fund. Sabi ni Kalachuchi tuloy, may opinion, hindi si PBBM ang decision maker, parang walang alam.
Ewan ko nga eh. Funds ng OVP at Department of Education para sa taong 2024. I would have wanted him to come out and say, no, I have, si VP kasi parati niyan sinasabi, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. Si Sara, binibuild up, tulungan natin si Apo, ganyan-ganyan. I mean, as I said, she took the silver bullet when she decided to slide down. And for me, that's a big sacrifice. But one thing for sure, eto sigurado ko, hindi tanga si Sara, hindi tanga si Gloria, at hindi tanga si PRRD. Hindi sila tanga para hindi nila alam. Yan ang nakakatakot. Pag tumahimik sila at hindi sila tanga, there is something. We will wait. Dito lang kami sa Ledgi. Antay-antay lang kami, ha? Bunsod nito, naniniwala si Tikia na may lamat na ang unit team na namayagpag noong taong 2022. Wala pang tugon si V. Ako po, dito lang ako medyo hindi agree. Yung may lamat na ang unity, ako, simula pa lang alam ko, may lamat na yan. Merong ang balita si Mamsi ayaw kay PRRD. Paano mong bibirahin ang tatay ng BP mo na ka-unity team? Anong unity yun? May honest question sa inyo. Simula ba nang naupo si Marcos, naramdaman nyo unity nitong dalawa? Possibly, sa ngalan ng mga Ensimada vloggers, sa ngalan ng mga auto-defend na vloggers niya, pwede yun ang sasabihin. But in reality, meron bang unity? Wala. Walang-wala. Huwag tayong maglokohan. Walang uniting naganap. Oh. From the start. Pero, sige, alisin na natin yung from the start. Pero ngayon, kitang-kita na. Laglagan na ito. Laglagan na. Tahimik pa. And it's very obvious. Sara kaugnay ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa 2016 to 2022 confidential funds ng Davao City noong ito pa ang alkalde ng lungsod. Ito ay matapos usisain ang kanyang tanggapan sa plenary debates ng Kamara kaugnay naman ng OVP confidential funds. Si PBBM wala ring anumang naging pahayag kaugnay ng pagkwestiyon ng mga mambabatas sa confidential funds ng si BBM OVP. daw, si Marcos nyo, si PBBM daw nyo. Walang pahayag. Ini-echo ko lang yung sinabi ng reporter. Which is true. Which is very, very obvious. Again, you are just stupid bashers kung hindi mo alam ito. Obvious na obvious eh. Yung mga manunood sa akin bashers na nasasabihin ikaw na lang presidente. Obvious nyo. Nagkakalaglagan na. I-deny nyo pa. Abay, sa tingin ko ang unity may sa papel na lamang. Ang unity may sa papel na lang. Tama. Pero sa akin, dinagdagan ko lang. From the start, slogan lang yan. Di naman totoo. Raquel Molondra Salazar, sabi niya, weak talaga. Correct. Sa Facebook po yan. Wala naman ni Albay Representative at Independent Minority Solon Ed Silagman, may basbas ni House Speaker Romualdez ang hakbang ng House Political Party leaders na i-reallocate o ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang 2024 confidential funds ng OVP at Department of Education. May basbas ni Speaker. I believe, tama ang sinabi ni Congressman Lagban. May basbas yan ni Speaker Romualdez. At kung tahimik si Marcos at alam niyang may basbas ito ni Speaker Romualdez or wala, may basbas man o wala, hindi dapat tumahimik si Marcos. Pero all the more na it's very obvious na may basbas dito ni Speaker. Kasi liderato niya yan. Imposibleng mananahimik lang yan. Dinadalaw pa nga siya nitong mga teroristang ito.
Alam na alam natin yan. Nakipag-usap pa siya dyan. Oh, tapos binibira na si Sara o ano. Yan ay obvious na laglagan. Hindi lang ako nakakakita niyan. Nakikita niya ng mga political analyst at yung mga nasa paligid nila. Ultimo mga congressman nakikita yan. Kaya nga ito po sinasabi ko sa inyo. Meron po nga tayo naririnig from the inside na talaga medyo nagkakaroon na ng ano. Nagkakaroon na ng hatian. Siyempre, hindi naman yan mga bata na ipapakita sa media na sila ay nagsusuntukan or nagsasapukan. Hindi nila gagawin yan. Pero yung galawan sa ilalim, yung kinakaisip na yung mga politiko, sila alam na nila kung kaninong side sila. From the top, from the politician mismo, hanggang doon sa baba. Pababa yan. Naghahatian na yan. Alam na nila kung kanino sila. Alam na kung kaninong side. Eto si ganito, eto. Alam na, mga politiko yan, hindi rin tanga yung mga yan. Even the vloggers, they know. Ang kaibahan lang sa vloggers, yung iba, kawawa. Ginawang ensimada. Walang napapala. Buti pa yung TikToker. Oy, Kate Hoffman, kamusta na? Sabi niya, good evening, Coach Oli. Sorry, late team replay. Ako busy sa work. Greetings po from Zurich. Marami bang hayop dyan? Tama ba pronunciation ko? Maraming salamat po, Kate Hoffman, thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Better late than never. Matagal na natin kaibigan to dito sa YouTube, si Kate Hoffman. Thank you. At si Gemma Pasyente rin, maraming salamat po sa kusang loob at sa patuloy na pag-sponsor ng live ko. Ayan, sila po, mga nagbibigay sila ng sponsor ng live ko. Thank you po. Madami sa zoo. Wow. Okay, Rosalie Coz. Ayan, ganda ng picture, May nagsasabi nga dun sa isang balita at nabalita to, sinabi din to ni Tikia. At may nagsabi na rin sa akin, iba na daw yung aura nung dalawa. Yung dating tawanan, iba na. Yung pag nagsasama sila sa isang lugar, sa isang venue. Iba Kaya alam nyo, kahit kayo naman sa magkakaibigan, di ba? Alam nyo naman kung nagpa-plastikan na kayo. Real talk po. Di ba? Alam nyo kung nagpa-plastikan kayo. Alam nyo kung kayo ay talaga pang magkaibigan or civil na lang kayo. Ayaw nyo lang mag-away, ayaw nyo lang magbangayan, pero hindi mo type. Kung nangyayari yan sa mga ordinaryong tao, nangyayari na yan din sa matataas na opisyal. Kasi sa ordinaryong tao, nagtatalo nga yan sa maliliit na bagay. Sa opisyal pa, na ang pinag-uusapan ay milyon-bilyones. Ang pinag-uusapan ay posisyon. Ang pinag-uusapan ay power. Ang pinag-uusapan ay sino ang mabango sa taong bayan. May ganyan ang issue. Kaya alam nyo yan, mararamdaman nyo yan. At ito ay sisimula ng bumulusok. Again, I'm telling you, eto na yun. Eto na yung mga nagko-komentaryo sa akin. Ano na? Ano nang gagawin? Simula na po. Ako'y naniniwala, nagsisimula na po. Simula na. Nagsimula na yan. Kailan? Noong October 2, nung birthday ko. Nung nalaman ko may demanda kami. Hindi, wala pa. Nanakot na may demanda kami. Simula na yan. Ito sabi ni Rainby Channel. Coach, ginagamit lang nila si BP Sara.
Kailangan nilang dalhin kasi alam nila malakas si BP. Kaya kahit ayaw nila, wala silang choice. Yun lang nagkamali si Sara talaga eh. Nagpaloko siya.